Nakasimangot ang mukha ni Kyla, habang lula ng sasakyan ni Benedict, na siyang nagmamaneho nito patungong hospital. Yung kanina kasing excitement na nararamdaman niya, biglang gumuho ng uminit na naman ang ulo nito sa kanya. Till now, hindi pa rin niya kasi maintindihan, kung bakit pinagpalit siya nito ng pants, and worst ay pinag-long sleeve pa, at ang suot niyang heeled shoes, pinapalitan lang naman ng sneaker shoes, ang ganda-ganda pa naman ng ayos niya kanina, she's wearing a high-waist pencil-cut miniskirt, na saktong-sakto lang sa kurba ng katawan niya, at tinernuhan niya iyon ng color cream na blouse, and a high-heeled shoes. Nakailang sipat pa siya sa salamin, just to make sure na maganda ang ayos niya, but when she went down and Benedict saw her, bigla na lang itong nagalit at pinapalitan ang suot niya. She tried to ask him why, kaso tila bingi at hindi man lang siya nito pinapansin na. Kaya kahit labag sa loob niya, sinunod na lang niya ito para walang gulo. "We're here," antag nito bago pinatay ang sasakyan, at bumaba na, ni hindi man lang siya pinagbuksan ng pintuan. "How ungentleman," she said annoyingly, bago bumaba ng sasakyan. "Follow me," he commanded, then he walked inside the hospital. Mabibilis naman ang mga paa niyang sumunod dito. In fairness, now niya lang napagtanto na mabilis itong maglakad, at malalaki ang mga hakbang. Buti na lang pala at nagpalit siya ng sapin sa paa, dahil kung hindi, hindi niya ito mahahabol. Every employee they meet, greets Benedict who doesn't even nod or smile. "Napakasuplado," she murmured. "I'm not," rinig niyang sabi nito, bago pumasok ng lift na sinundan naman niya, "Yay." Narinig niya. "You're not. Then why don't you even smile back at them?" Tanong niya dito, nang nasa loob na sila ng lift. "Just mind your own, Miss Soriano." Kyla just rolled her eyes secretly. Kahit kailan talaga, "Hey," she silently said to her mind. Pagdating nila ng 5th floor, ay lumabas na si Benedict, kaya sumunod naman agad siya dito. "Sit down," utos nito sa kanya, kaya umupo naman din siya. "Listen, from now on, you will gonna work here as my assistant. What to do? List all my schedule every day, including meetings, inside or outside the hospitals, and receive phone calls. Understand?" Tanong nito. "Copy that, Sir Benedict," sagot niya dito, habang nakangiti pa. "Now start working, your table is outside this office." Wika ulit nito na ang mata ay nakatuon na sa laptop nito. Mabilis naman siyang tumayo, at nagpaalam na. Palabas na sana siya ng pintuan, nang tawagin siya ulit nito. "Don't forget that you are just my assistant," wika nito. Kyla couldn't help but to smile bitterly. "Don't worry, hindi ko nakakalimutan po yun, sir." Wika niya at sinadyang bigyan diin ang huling salita na sinabi. "Magtatrabaho na po ako," palem niya dito, sa katuluyan ng lumabas ng office ni Benedict. Kyla breathed deeply, bago nagsimulang gawin ang mga gagawin niya. Sa ngayon sa trabaho na muna siya mag-focus, hindi kay Benedict. Ni hindi niya namalayan ang oras. Dahil busy siya sa pag-aaral ng mga files, na in-encode niya at mga schedule ng kanyang boss kuno, na nagsisipagdatingan, kung hindi lang tumunog ang telephone, na nasa side table niya, ay hindi siya hihinto sa ginagawa niya. "Office of the CEO, how may I help you?" Sagot niya sa kabilang linya. "Hi, good day. Can you please tell this message to Doc Benedict, that we need him/her at the OR ASAP," wika ng nasa kabilang linya. "Oh, okay, sige po," sagot niya dito. Bago nagpasalamat at ibinaba ang teleponong hawak. "Sir Doc Benedict," tawag niya dito, habang sinasabayan ng katok. "Come in," sagot nito, kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan. "Sir, the OR department called, and they need you there ASAP," wika niya dito. Kyla didn't hear any answer to what she said, but she just saw him stand up, grabbed his coat that was on the swivel chair, and put his stethoscope in his coat pocket, and walked outside the office. "You're really a doctor, Benedict," nakangiti niyang sabi. Paglabas niya ng office, nakita niyang almost 1 o'clock in the afternoon na pala, so she decided to go down and grab some food to eat. Kaso ang balak niyang mag-take out na lang sana, inauwi na sa dining dahil sa newly found friend niya na si Brenda, isang nurse staff sa hospital.
Nakasabay lang niya ito kanina pagbaba, then ito na, close na agad sila. Bilis diba? Anyway girl, since newbie ka here sa hospital, one of this day, I will tour you around to this beautiful and majestic Severine Hospital, masiglang sabi nito, habang naglalakad na sila papasok ng lift. Pag may free time ako why not, mahigpit ang boss ko remember, saad niya dito. Who? Si Doc Benedict. Of course not. He's so mabait. He's perfect sa paningin ng matatagal ng empleyado dito no, and aside from that, he is pogi, as in gwapo na yummy, na tila kinikilig na sabi pa nito. Tumaas naman ang kilay niya dahil doon. Hindi ka naniniwala? Tanong nito. Kyla pouted her lips, and act as if she's thinking. To be honest, in physical aspect, he is indeed. But the attitude, I don't know, hibet balikat niyang sagot dito. Alam mo girl, lahat ng baguhan na ngayon pa lang siya nakikilala, ganyan ang mga sinasabi. But believe it or not we know him differently. Yes he is strict when it comes to work, but he is very generous, especially to people in need. How many patients have been discharged from here without paying? That's because of him. And because of that we love Doc Benedict even more. Brenda added. Napangiti naman si Kyla, sa mga narinig at nalaman, at tila mas lalo pang nadagdagan ang paghangang nararamdaman niya para dito. But know what? He suddenly changed. He became cold, we can't even see his smiles anymore. All of that is because of Ma'am Belle, his fiancée who left him. We all know what happened in Doc Benedict love life. And we can say that girl is very heartless. Malungkot na kwento nito, kaya napahinto siya. Ganoon ba kamahal ni Doc Benedict yun? Yuzise niya dito. Unfortunately yes. Buhay niya yung babae na yun eh. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para doon, pinag-aral niya, pinagtapos niya, lahat ng luho binigay niya. Pero look what she did, mas pinili ang career kesa pakasalan ang lalaking mahal na mahal siya. Ang saklap diba? Tumangutango naman siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. OMG! Masyado na ata akong marites girl. Natawa naman siya sa sinabi nito. Talagang naumulang nihal ata. Nakangiti niyang tanong dito. Sorry, wika nito na lalong ikinangiti niya. So paano dito na ako, bye-bye girl see ya later, palm nito sa kanya, at naglakad na palayo, kaya naman pumasok na rin siya sa loob ng elevator. Halos tumalon ang puso niya sa gulat, nang sa pagbukas ng elevator, ay galit na mukha ni Benedict ang sumalubong sa kanya. And where have you been? He angrily asked na ikinalunok naman niya ng laway. Answer me, sigaw nito na ikinangiwi niya. Galit yarn, tanong niya dito. What? Benedict naman, stop shouting, gusto mo bang masira ang eardrums ko? Then answer my question. Hoy ha, kumain lang po ako, dahil gutom ako, dahil pagtingin ko ng oras almost 1 o'clock na pala, hindi na po ako nakapagpaalam, kasi hindi ko naman alam, if what time ka makakabalik dito o makakabalik ka ba agad. Hindi naman ako pwedeng pumunta ng OR dahil alam kung di ka pwedeng istorbuhin doon. Alangan naman po gutuman ko ang sarili ko antayin lang kita, para magpaalam, asan ang konsensya mo nun? Sabagay wala ka pala nun, diretso niyang sabi. Come again. Kunot noong tanong nito, na ikinaikot ng mga mata niya. No way. Ang haba-haba ng sinabi ko, papaulitin mo pa, ano ka hello? No. Nakita niyang napapapikit, at napabuga ng hangin sa bibig si Benedict. Ang hirap mong kausap, wika nito bago siya tinalikuran, at pumasok na ng office nito. Ha, ako, so ako pa, wow, naibulalas na lang niya. Benedict POV, salubong ang mga kilay ni Benedict, habang paupo sa kanyang swivel chair, galit at inis ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Pakiramdam niya mamumuti agad ang ulo niya, dahil sa babaeng yun. Minsan pa niyang sinulyapan ang pagkaing nasa mesa niya. Actually he's not yet eating, kasi inaante niya talaga ang dalaga, pero kumain na pala ito. Inutusan pa niyang mag-take out ng pagkain si Colin, para sa kanilang dalawa, at nagmamadali pa siyang bumalik sa kanyang office for nothing. Naikuyom niya tuloy ang kanyang kamao sa inis, na bumangon na naman sa kanya.
Bakit ba siya nagkakaganito? At bakit niya ba iniisip ang babaeng yun? Ang tanong niya sa sarili. Benedict shook his head, dahil sa biglang naisip. No way. At dahil doon, inabala na lang niya ang kanyang sarili sa mga gawain. Tunog ng phone niya ang nakapagpatigil sa kanyang ginagawa. Bud. Bungad agad sa kanya ni Seb. What's up, Bud? Bati naman niya dito. I heard a news. Sabi pa nito na ikinakunot ng kanyang noo. News. About what? About Belle, wika nito na ikinatahimik niya. Hey, you still there? Antag nito sa kanya. Ha? Yeah, what about her? She will be home soon, based on my sources, Bud. Mr. Say, choose her to be a model ambassador of their clothing and perfume brand, and according to my source, it will be launched 2 months from now. Seb added. Good for her then, malamig na wika niya sa kaibigan. That's it. No other reaction. Benedict smiled bitterly. What should be my reaction, Seb? We all know that me and her are done already, since that day she left me, and made me look like a fool in front of many people. Sorry, Bud. I didn't mean anything. Nah. Putol niya sa sinasabi ng kaibigan. It's okay and I do understand you, Bud. Thanks anyway. But I have to go. Lots of stuff to do, buddy. Paalam niya dito na agad namang nagpaalam sa kanya, at ibinaba ang tawag nito. You are now okay, Benedict. Put that in your mind, pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Pero hindi niya kayang dein ang kanyang sarili, alam naman niyang the pain are still there. At nang marinig niya ang pangalan ng dating kasintahan kanina, bumalik lahat ng galit at sakit dahil sa ginawa nito. Pinipilit niyang abalahin ang kanyang sarili sa trabaho, pero paulit-ulit sumasagi sa isip niya ang magandang mukha ng dati niyang kasintahan. Mura niya, sabay pabagsak na inilapag ang ballpen niyang hawak sa papeles, na kanyang pinipirmahan. This won't work, wika niya. Sabay tayo at basta na lang hinablot sa mesa ang kanyang cellphone at susi ng sasakyan, at mabilis ang mga paang naglakad palabas ng opisina. Ni hindi niya napansin na tinatawag pala siya ni Kayla, dahil dir-diretso lang siya lumabas, hanggang makarating sa loob ng elevator. Kayla POV. Nagtataka naman si Kayla sa biglang paglabas ng kanyang asawa sa opisina nito, kaya napatayo siya bigla. May lakad ka? Tanong niya dito, pero tila wala man lang itong narinig, at basta na lang siya nito nilampasan. Wait, Benedict. Tawag pa niya dito, pero hindi man lang siya nito nilingan, bagkus dumiretso ito papasok ng lift. Nangyari dun, she asked herself silently. Saka bumalik sa kanyang pagkakaupo, at ginawa na lang ang kanyang gagawin. Halos hindi naman makafocus si Kayla sa kanyang ginagawa, dahil maya't maya din ang titig niya sa kanyang phone, at baka nag-message ang yelo. Kayla sighed heavily bago nagdesisyong i-message na ang lalaki. Me, are you going back here? And sabay na ba tayo uuwi? Message me, para I will wait na lang here. Pero ilang oras na ang nakalipas, pero walang reply man lang ito sa kanya. Saan ka ba nagpunta? She asked herself silently, habang titig na titig sa screen ng kanyang cellphone. I guess uuwi kang mag-isa, Kayla, kausap niya pa sa kanyang sarili, bago nagdesisyong magligpit na ng mga gamit at bumaba na. Paglabas niya ng building, nakahinga siya ng maluwag nang andoon sa labas ng sasakyan nag-aantay si Colin, na ang laki ng mga ngiti sa kanya, at kumaway-kaway pa. Ginabi ata ang working girl Ginabi, kakaante sa pinsan mo. Kung babalik pa o hindi na, pero namuti na ang mga mata ko kakaante, wala man lang ni anino niya, kahit isang message lang sana, na, o mauna ka na at hindi ako babalik na, abay hindi man lang magawa ng yelo na yun. Reklamo niya dito. Nakangiti naman itong bumaling sa kanya, habang pinagbubuksan siya ng pintuan. The next time kasi, pag ganyan huwag mo nang aanteyan, saad nito sabay sara ng pintuan sa side niya, at umikot na ito para pumasok at umupo sa driver's seat. Nakabusangot naman siya ng sulyapan siya nito ulit. Ang pangit mo pag ganyan, pang-asar nito sa kanya, na lalong ikinahaba ng nguso niya. Para kang bata na inigawan ng candy inis kasi ako, maktol pa niya. Nakangiti naman ito habang pinaandar na ang sinasakyan nila.
Nag-drive-thru na lang sila, dahil mukhang hindi na niya kakayanin pang magluto, dahil ramdam niya ang pagod ngayon. Pagdating nila ng bahay, mabilis niyang inilapag ang mga gamit niya, saka dumiretso ng kusina para ihanda ang tinake-out na mga pagkain. Colin, kain na. Tawag niya sa pinsan ni Benedict na kaibigan na din niya ngayon. Coming, sagot naman nito, at mabilis na nagtungo sa dining. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, nang marinig ang phone niya na tumutunog. Kaya tumayo siya agad, at kinuha iyon sa loob ng kanyang bag. Salubong ang kilay niya nang makitang si Benedict ang tumatawag sa kanya. Hello, sagot niya dito. Good evening ma'am, this Mike from Lions Den po. Bakit hawak mo ang phone ng asawa? I mean ni Sir Benedict. Tanong niya dito. Pasensya na po ma'am, pero sabi niya po kasi kontakan ko ang assistant niya, at magpapusundo po siya, sobrang lasing na po kasi si Sir, kayo po ba ang assistant niya? Kayo po kasi ang nakalagay sa call log niya Ha? Oo, sige pakibantayan na lang po muna dyan si Sir, at pupunta po kami, salamat, wika niya sa lalaki bago niya ibinaba ang tawag nito. Colin, tawag na naman niya sa pinsan ni Benedict. Why? Nagtatakang tanong nito, habang kagat-kagat ang isang piraso ng fried chicken, na ikinangiwi niya. Tapusin mo na ang pagkain mo, at susunduan natin ang lasenggo mong pinsan. Magbibihis lang ako, sabi niya dito sa kamabilis ang mga paang tinalikuran si Colin, para magtungo sa kwarto at magbihis. Pagbaba niya ng hagdan, nakaawang na bibig ni Colin ang sumalubong sa kanya. Nangyari sa'yo, lika na, seryoso. Aalis ka na ganyan ang suot mo. Abay magkakaroon ng kaaway ang pinsan ko nito, saad naman ng lalaki. Kunot noong pinasadahan niya ang kanyang suot, naka-spaghetti cotton blouse lang naman siya, na pinatungan niya ng gray cardigan, at tinurnuhan niya ito ng faded short. Walang masama sa suot ko no, pareho kayo ng pinsan mo, di ko alam kung ano problema niyo lagi sa suot ko. Bilasan mo na dyan, sabi niya dito, bago nagpatiunang lumabas ng bahay, at mabilis na sumakay ng sasakyan. Ingay ang sumalubong kay Kayla pagkapasok niya ng Lions Den. In fairness naman, ang ganda pala talaga ng lugar na ito, kaya naman sikat na sikat at dinadayo ng matataas na tao. Nakipagsiksikan siya sa mga taong nandoon, habang naghahanap ng pwedeng mapagtanungan kung nasaan banda ang yelo. Buti na lang at may nakita agad siyang waiter, kaya kinausap niya agad ito. Excuse me po, alam niyo ba if saan banda si Sir Benedict? Ay, yes po ma'am, nasa VIP room po si Sir, taas lang po kayo. Then the first room po, andoon siya, wika nito. Thank you, nakangiting pasasalamat niya dito, bago mabilis ang mga paang umakyat, at hinanap ang yelo ng buhay niya. Hindi naman nga siya nabigo, dahil pag-akyat pa lang niya, kita na agad niya ang sinasabi ng waiter ng first room. Humigit muna siya ng hininga, bago binuksan ang pintuan. Halos mapangiwi siya nang makitang nakayukyek na sa mesa ang lalaki. At sa tabi nito ay nagkalat na mga bote ng inumin, at upos ng mga sigarilyo. Hindi niya akalain na naninigarilyo pala ito. Kayla sighed deeply. Ano kaya ang problema nito at naglasing, tanong niya bago ito nilapitan. Hey Benedict, let's go home, pukaw niya dito. Pero tanging bulong lang ang narinig niya mula dito. Kaya naman tinapik niya ulit ang balikat nito. Benedict, let's go na. Umungot naman ito at umayos ng upo. Pilit nitong binubuksan ang mga mata, na halatang antok na dahil sa kalasinggan. Who are you? Paputol-putol na tanong nito. It's me Kayla. Oh, my assistant, nakangisi nitong sabi, habang nakapikit at humarap sa kanya. Nagkaroon naman ng kunting kurot ang puso niya dahil doon. Yeah, your assistant, can you get up? She asked. Of course, what do you think of me? Drunk. Hindi napigilan ni Kayla na hindi mangiti, hindi nga halata. Akmang bubuhati na sana ito ni Kayla, nang matalo siya ng bigat nito. Kaya ang labas, imbis na ito ang mahila niya, ay siya ang nahila nito, at siya ang nakapaibabaw kay Benedict. Hindi napigilan ni Kayla, na hindi pagmasdan ang mukha ng lalaki. Ba't ba ang gwapo nito, kahit saan anggulo tingnan? Sana ako naman ang tingnan mo, wika niya sa isip lang. Kumaibot-kibot ang labi nito, kaya mabilis ang kilos niya,
para sana umalis sa ibabaw nito, nang biglang humigpit ang pagkakayapos sa katawan niya. Kyla couldn't help but to feel a strange warm feeling, because of the situation she and Benedict were in now. Mura niya, "How's Benedict? Oh, I'm sorry," hindi na naituloy ang sasabihin ni Colin dahil sa nakita. "Mali ang nasa isip mo, mister, help me please." Ang bigat ng pinsan mong Yelo, reklamo niya na agad naman siyang tinulungan, at ito na nga ang bumuhat sa napakalaking yelo ng buhay niya. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti sa naisip niya. Minsan pa niyang binalingan si Benedict, na tulog na sa kalasinggan. Now she was so sure, she's in love to this man, her cold man. Pabagsak nilang inilapag ni Colin si Benedict sa higaan nito. In fairness naman sa yelo na ta, ang tangkad na nga, ang bigat pa. Feeling niya tuloy nagbuhat siya ng mahigit sa isang sakong palay. Naimiwang siya habang naghahabol ng hininga, dahil sa pagod. "Kaya mo na ba yan na pinsan ko?" tanong sa kanya ni Colin. "Pakikuhana na lang ako ng tubig sa palanggana, at nang mapunasan ang lasenggong pinsan mo." "Copy boss," wika nito at tumalikod na. Pero talo pa nito si The Flash, dahil sobrang bilis lang nitong nakabalik sa kanya, dala ang hinihingi niya at may towel pa. "Thanks Col, pasasalamat niya dito. May one nakita, call me na lang if you need anything else, okay?" Tango naman ang tanging naisagot niya dito. Ni hindi niya namalayan na inilock pala nito ang pintuan ng kwarto ni Benedict. Nanginginig ang mga kamay ni Kyla, habang isa-isang tinatanggal ang butones ng long sleeves nito. "Diyos ko pong mahabagin, ilayo niyo po ako sa anumang tukso," team na dasal niya, at pamipikit pa. Hindi niya mapigil ang hindi mapalunok ng laway, habang tinatanggal sa pagkakasuot ang long sleeves nito. Nanginginig man ang mga kamay niya, ay pinilit niyang panasan ng basang towel ang mukha nito, leeg at katawan ni Benedict. At least kahit paano ay mabawasan naman ang kalasinggan ng yelo. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpupunas ng katawan nito, nang bigla na lang nitong hulihin ang kanyang kamay, habang mapupungay ang mga matang nakatitig sa kanya. "I'm sorry, pinupunasan lang kita, para mawala kahit paano ang kalasinggan mo, at isa pa amoy alak at sigarilyo ka kasi. Anyway, tapos naman na ako. You can go back to your sleep." Nauutal niyang sabi dito, bago nilagay ang bimpo sa palanggana na nasa bedside table, at akmang aalisin na sana niya ang kanyang isang kamay sa pagkakahawak nito, nang bigla lang itong nagsalita. "Please don't leave me, please stay," tila naiiyak nitong sabi. "Ha? Ililigpit ko lang itong pinagpunasan ko sayo. No, just stay, please stay," sabi pa nito sabay kabig sa kanya, dahilan para mapahiga siya sa dibdib nito. "Benedict, you're drunk, matulog ka na." "No, I'm not. Promise me that you will never gonna leave me." Kyla sighed before she uttered her words. "I will not gonna leave you, promise." Naramdaman naman niya ang daliri nito sa mukha niya. And she felt Benedict's finger raised her chin. And now their eyes meet. She could see the tenderness, loneliness, and desire on Benedict's eyes. Until she felt his lips touch hers. Nung una tila nanunudyo lang ito. Pero hindi nagtagal ramdam na niya ang mariing paggalaw nito sa mga labi niya. Hanggang sa natuto na siyang sabayan ang bawat galaw ng labi ni Benedict. She tasted the taste of alcohol and cigarette on his mouth, pero kahit ganun pa man mas nang ibabaw ang lasang mint na nasa bibig nito. Hindi na namalaya ni Kyla, ang pagangat ni Benedict, para magpabigat sa kanya, kaya ngayon ay siya na ang naiipit nito. "Benedict," he said while catching her breath, lalo na nang ipasok ni Benedict ang dila nito, sa loob ng kanyang bibig, at doon naglulumikot. While his hand is touching and caressing her body, hindi siya manhid at inosenti, para hindi makaramdam ng kakaibang kilati at init dahil doon. Dala ng karupukan, hindi na nakapag-isip pa ng maayos si Kyla, her mind is saying to stop, but her body is betraying her. Kaya wala na nga siyang nagawa, kundi magpaubaya na lang sa gustong gawin sa kanya ni Benedict. Mabilis na nahubad nito ang kanyang pangitaas na damit, at isinunod ang kanyang pangibaba, kaya naman wala nang natitirang anumang saplot ang kanyang katawan. Dahil sa hiyang naramdaman, naitakip niya ang kanyang dalawang kamay, pero inalis din naman ng asawa niya. She gasped, nang bigla na lang nitong ay sobsob ang bibig on her chest.
Benedict is like a hungry baby. He kissed her skin, give a tiny bite on it, na nagpapaliyad sa katawan niya. Salitang nitong sinisipsip ang dalawang ano niya, habang pikit na pikit ang mga mata. Tila siya mababaliw sa kakaibang pakiramdam, na pinaparamdam sa kanya ngayon ng asawa. At mas lalong ikinabaliw niya nang ang mainit nitong palad sa parteng tiyan niya, na naglulumikot doon, and it gave her a tingling sensation to her body. Bigla siyang kinabahan, when she felt a something poking on her thing between her body. Sus ko po, inosente pa siya, at ito ang una niya, sa lasing pa, pero nawala ang kanyang iniisip, at napadaing when in one swift move Benedict. Oh, she winced and a tears flowed down to her face, because of the pain she felt as of the moment. Naramdaman naman niya na tila natigilan ang asawa niya, but it's only for a second, at pinagpatuloy na nito ang ginagawa niya, bawat ginagawa na pinapakawalan nito, ay siya namang pagniwi niya dahil sa sakit. Pero habang tumatagal ang sakit, ay napapalitan na ito ng kakaiba, hanggang ang daing na para sa sakit ay daing na para sa kakaibang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Daing niya lalo na nang maramdaman na tila may namumuuna sa kanyang ibabang puson, and it seems that it will explode. Benedict, naiihi ako, wika niya dito. Just let it go, babe. Nakapikit na sabi nito, na sige lang sa pagtrabaho. And in few more, they both reached their success. Mga ingay na pumuno sa loob ng kwarto ng kanyang asawa. Hapong-hapo siyang kumawala sa pagkakayakap kay Benedict. Habang nasa tabi niya pa ito. Maya-maya pa umangat ang ulo nito, at kinintilan ng halik ang kanyang mga labi. I still love you, Belle. Wika nito bago umalis sa kanya, at mahimbing na nahiga sa tabi niya. Tila naman bomba iyon na sumabog sa pagmumukha niya. Wala nang sasakit pa sa nararamdaman niya, sa mga oras na yun. Buong akala niya siya ang nasa isip ng asawa, while they doing that, pero hindi pala. Tila ulan na nagsipag unahan magsipag-patikan ang mga luha niya. Nilingon niya ang asawa, na ngayon ay sobrang himbing na ng pagkakatulog, and smiled bitterly. Ang sakit mo naman, mahalin. She said between her sobbing. Kung alam ko lang na ganito kasakit magmahal, sana pinigilan ko na lang. Pero kahit ganun man, hinding-hindi ako magsisi na sayo ko ibinigay ang sarili ko, she added, sabay punas ng kanyang mga luha. Don't worry, I will be fine. You will be fine, Kyla, wika pa niya bago tuluyang pumikit.